Hi everyone! Welcome again to my channel at ipapakita ko naman sa inyo guys kung ano yung mga naiwan dito na mga succulents dahil yung iba dito ay nandun na sa aking mini greenhouse. So yung mga nakalagay dito ay iba naman. Ayan. Yung mga maselan sa frost, dito ko sila nilagay dahil kapag gabi dito medyo hindi masyadong malamig. Kasi nakadikit siya sa dingding ng bahay. Ayan. So, dito sila nakalagay. Yung mga maselan sa winter. And then, kung napansin niyo mayroon ng plastic dito. So, yung plastic, binababa ko yan kapag maganda ang sikat ng araw. Dahil dyan sa loob, kapag nakabalot lang siya for the whole day, lalo na kapag mainit, dyan sa loob, sobrang init din dyan. Para ding summer feels dyan sa loob kapag hindi mo ibaba yung plastic. So sa hapon naman, binabalik ko uli yung plastic dito. Ayan, may clip dyan sa baba. Ayan, kiniklip ko dyan uli. So let's go, tingnan natin. Dito sa baba, nandito yung aking mga leaf propagation. Ayan. Medyo matagal ko nang hindi na diligan. Tuyong-tuyo na sila guys. Oh. So, nandito yung bago kong leaf propagation na madiba. Ito, merong nang nagkaano. Oh. Ayan, meron na sana siyang baby. Kaya lang, ay may ugat na siya. So, mabubuhay tong baby na to. Ayan. Ayan natin. Ayan. Ayan. So, ito mga leaf propagation ulit na madiba. Ayan, meron ng baby yung iba dito. Meron ng mga pimples na naglabasan nandito. Yan. Tapos, nandun sa dulo yung aking Crispate Beauty. Ayan, oh, mayroon na ding baby. Yan, nakita ninyo may mga babies na naglabasan dyan. So, yung iba, hindi ko alam kung mayroon na bang nagparamdam dyan. Kasi, yung ano nila, binabaon ko sa lupa. Kaya, kailangan mo, mayroon na silang ano guys, ugat matigas na tanggalin. So, ito, plano ko sana tong iripat kaya lang, malamig na yung panahon. So, sa ano na, mga bandang March na siguro. Ayan. So, nandito sa ilalim yung mga krasula ko. Dito ko sila nilagay. Last year, nasa loob sila ng bahay during winter. So, ngayon, nandito na sila. Para hindi mapuno yung bahay namin ng mga succulents. So, dito sila sa ilalim. At tuyo naman sila. Hindi ko sila dinidiligan kapag sobrang lamig ng panahon namin. Hindi ko sila dinidiligan. Para maiwasang magkaroon sila ng frost. Ayan, lalo na sa ugat. Meron akong ganito na variegated, namatay nung winter kasi nakalimutan kong ipasok sa bahay. Ayan. So, nandito sila. Ayan, then, ito bagong tanim to. Mga cuttings to galing doon sa gilid ng bahay namin. So, dito ko tinanim, ayan. Medyo maselan kasi yung Adolphi, kaya nandito sila. And then, dito naman, ayan, yung mga babies ko. Nandito si Benbadis, ayan. Tapos, nandito, etong ano guys, kung meron kayong lawi, mag-ingat kayo kasi ang lawi maselan din sa winter. Ayan, nandito siya. Dito sila nakalagay. Ito, oh, maganda ang kulay nito, oh. Variegated daw to, eh. Ewan ko bakit parang hindi siya variegated. Tapos meron na siyang mga ano, oh. Ayan, oh. May mga bagong pops na naglabasan sa stem. Ayan. Tapos ito, Mibina. Ayan, si Mibina ko, medyo kumapal na siya ng konti ngayon. Na-damage to nung summer na kalbo. So ngayon medyo ano na, dumami na ang kanyang dahon. And then si Red Bell, ayan, na hindi pa pumula. Pumupula to guys, maganda ang kulay nito. Itong si Red Bell. Tapos nandito ang aking Golden Glow, ayan. Maganda na sana ang kulay niya, kaya lang nagkaroon siya ng mga itim-itim na dot. Dahil yan ay nagkaroon ng frostbite. So yung frostbite niya, nung nawala na, bumalik na siya sa dati. Ayan, nagkaroon siya ng mga damage sa dahon, yung itim-itim. Ayan, palatandaan ng frostbite yan nung nakaraan. Tapos nandito ang aking banana. Ayan. Ang dahon nga pala ni banana na pinropagate ko ay hindi nagkaroon ng babies. Pero mayroon pang natira na 3 na hindi pa siya nag-dry. So yung iba nag-dry na.
yung pinropagate kong banana. So wala pang babies na nagpahiwatig. Ayan. So ito naman ay dati na tong mga babies na galing sa bukid na pinalitan ko ng bagong lupa. Ayan. And then nandito ang aking Peach Pride. Maselan din to siya sa winter. Ayan. Si Peach Pride. Tapos ito, diba kung nakita ninyo, ang dahon nag-itim-itim na dahil yan sa frostbite. Nagka-frostbite siya nung nakaraan. Dahil galing to siya doon sa isa kong patungan. So, hindi ko kasi tinakpan. So, ayan. Nagka-damage. Si Golden Glow. Yan, nagka-frostbite din. Ito din, nagkaroon ng frostbite din yan. Oh. Tingnan niyo sa gilid ng dahon. Ayan, frostbite yan. Ito banda din dito. So, itong dalawa dito, itong dalawang puno na to ay nagka-frostbite. Dito naman sa gilid, hindi. Ayan. Okay naman siya. So, ayan, nagka-frostbite. Kapag mayroon kayong ganito na succulents, mag-ingat din kayo. Yung mga frill-frill. Medyo maselan din sila sa frost. Tapos, nandito yung mga seeds propagation ko last year. Ito na yung itsura nila ngayon. Ayan. So, ang mother plant nito ay si Golden Glow. At yung pinollinate ko ay hindi ko na alam kung sino yung pinollinate ko kay Golden Glow. Ayan. Ito yung itsura nila. Ayan. Growing from seeds. Mayroong orange ang kulay na malapad. Ayan. Meron ding pahaba ang dahon. Ito naman ay malapad. Ayan. Diba iba-iba yung mga mukha nila. Tapos ito, iba din to. Ayan. Growing from seeds din to siya. Ito lang yung nag-iisang nabuhay. Para siyang si Pachyphytum compactum. Kaya lang malapad yung kanyang dahon. Ayan. Tapos ayan. Sa lahat dito, ang pinaka makulay sa kanila ito. Ayan, nagpipink. Ito siya. Pink na pink. Yung dahon niya. Yung iba, sa gilid lang ng dahon. Dito lang sa tip ang makulay. Dito sa gilid. Ayan o, nakita ninyo. Diba, makulay yung gilid ng kanilang dahon. Yan. Mula nung pagka-baby nila, wala pang nanlaga sa kanila guys. Wala pang nagkaroon ng sakit or nagka-stem rot or root rot. So, kumpleto pa rin sila. So, nandito ang aking, ayan, Sedum clavatum. Nandito siya nakalagay sa ilalim kasi yung Sedum clavatum ay medyo maselan din sa frost. Tapos, ito naman si Lottie. Ayan, si Lottie. Ayan, para din siyang si Sedum clavatum, diba? Ewan ko baka si Lottie at si Sedum clavatum ano lang, iisang halaman lang. Yan. Tapos itong Sedum clavatum na to guys ay mga ano lang to, mga cuttings. So yung pinakapuno nito ay nasa loob ng bahay kasi hindi na sila magkasya dito kaya yung pinakapuno nito nasa loob ng bahay ko nilagay. Yan. So mga cuttings lang yan na yan oh, kumapal na siya, di ba? So, ito naman, katatanim ko lang nito si Neon Breaker. Pinalitan ko ng bagong lupa yan. Neon Breaker. Nandito din, Neon Breaker din. Tapos, ito naman si Princess Dress. So, nandito din siya sa ilalim. Buti na lang at hindi siya nagkaroon ng frostbite yung dahon niya. Kasi sayang. Galing siya doon sa kabilang patungan ko. Nilipat ko siya dito. Baka magkaroon ng frostbite. Sayang naman at papangit yung dahon niya. Ito oh, tingnan ninyo, nangitim din. Frostbite din yan. Yung dulo sa dahon niya, nagkaroon ng frostbite. So, yan, nung bumalik sa dati ay nagkaroon na ng mga itim-itim, di ba? At andito ang aking Luella. Ayan, si Luella. Nagkaroon din siya ng frostbite, guys. Tingnan ninyo tong dito na dahon. Ayan oh. Di ba? Frostbite din yan. So, yung mga succulents ko na galing doon sa kabila kong patungan, nagkaroon sila ng mga frostbite. So, ayan, antayin na lang nating magpalit ng bagong dahon para gumanda sila uli. And then, ito naman ay si, ano to, Peach Pride din to. Ayan, mga leaf propagation ko na Peach Pride. And then, mayroon ako ditong si Hakuho.
Yan, nakatago sa ilalim. Tapos, ito din, si ano naman to, si Macronata. Yan, para siyang si Peach Pride, diba? Ito naman si Orpit, hindi siya masyadong maselan sa winter frost. Pero dahil malaki nga siya, dito ko siya nilagay. Yan, kasama nitong aking lovely rose. Ayan. Yan, meron ako din dito ulit na lovely rose. Ito mga leaf propagation lang to na lovely rose. Tapos itong kinatings ko na variegated na titubans. Ayan. Ganyan na yung hitsura nila guys. Dilaw na dilaw sila ngayon. Hindi siya nag-pink. Itong isa ay pink. Ayan o, nag-pink. Ito, nag-pink. Ito naman hindi. Ayan. Mga cuttings to. And then, ayan, nandito ang aking pink berry. Ayan. Nagsimula na siyang mag-pink. Ayan, si pink berry. Para siyang si burro's tail. Kaya lang, ang ano niya guys, ang dahon niya, mas maliit lang kaysa kay burro's tail. Tapos, ito nandito naka-ano. Ayan, ito si rubitent. Nandito siya. So, si rubitent naman pwede siyang i-propagate sa dahon. Yan. Yung dahon na pinropagate ko sa kanya, nandun sa bukid. Meron na din siyang baby. And then, ito naman ang aking jade plant. Ayan. Na napakaganda ng kanyang kulay. Ayan. Namumula na siya ngayon, guys. Ayan, si jade plant. So, ito guys ay growing from leaf lang to. Meron kaming jade plant na malaki dito sa bahay. Jade plant ng aking benan. Napakalaki na. So, ito, growing from leaf lang to. Pero maganda siya sa cuttings para mas mabilis kaysa dahon. Pero ako kasi, medyo nag-e-enjoy ako kapag growing from leaf. Kasi nakikita ko yung ano niya, kung paano siya lumaki. And then, ito naman ang aking gulom. Ayan. Si gulom. Napakapula guys, oh. Napakaganda ng kanyang kulay, diba? Si gulom. Namumula na siya ngayon. So, ito, iniikot-ikot ko siya para yung buong dahon niya ay pumula, kumulay. Tingnan ninyo, dito banda, diba? Hindi siya makulay dito banda. Ayan, oh. Ito dito, hindi siya receive ng init. Dito banda yung init, ayan. Kaya dito banda yung kumukulay. So, iniikot-ikot ko to para yung dahon niya lahat ay kumulay. Ayan. Tapos, ito naman, nagulom na to, ay galing doon sa gilid ng bahay. Yung tinanggal ko doon dahil malaki na. Ayan. Nakatanim siya sa malaking pot. Ayan. Parang timba na maliit. Tapos, kung napansin niyo mayroong mga putulan. Ito, oh. Ayan. Kinatings ko dahil napakabigat ng kanyang dahon. So, ayan. Para naman medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Ayan. Lumalaylay na kasi ang kanyang stem. So, ayun. Kinatings ko yung ibang sanga. Ayan. Si gulom. So, unti-unti na din siyang kumukulay ngayon. Ayan, oh. Diba? So, ito talaga yung mas makulay. Ito, matagal na siya dito. 2 years na siya dito nakatanim. So, napakabagal din niyang lumaki. Kapag nasapat sila, mabagal silang lumaki. Ito, nandun siya sa direct sa ground. So, napakabilis niyang lumaki. Direct sa ground. Cuttings lang din to siya na ganito kalaki, oh. Na tinusok ko dati doon sa gilid ng bahay. So, ayan. So, 1 taon lang, ganyan na siya. Malaki na siya. Tapos, nandyan yung ko. Ayan. Diyan ko siya nilagay sa ilalim. Kasi maselan din yan sa winter. Tapos eto, ayan, nandyan siya sa loob. So halos lahat dito, ang nilagay ko ay maselan sa frost. And then, nandito yung aking mga Chihuahuensis, Colorata, at Peach Boy. Ayan. Pinagsama-sama ko sila dito. Ayan. Diba, magkamukha sila guys. Ayan. Sumitsu to. Ayan. Para din siyang si Chihuahuensis. Tapos,
Ito din mga ano ko din, ayan, propagation din. So ito ay si Red King Ebony, growing from leaf. Ayan, leaf propagation yan. Yung mother plant nila nandun na sa bukid. So malaki na sila guys, oh. Yan. Tapos mayroong dyang madiba, neon breaker, yan, sari-sari. Yung mga nandito. Tapos ito na naman ay mga, yan, mga leaf propagation uli. Yan. So, yun guys, ang mga nandito na mga succulents, ayan. Ito maganda to guys, oh. Ayan, oh. Crassula na nag-ano na siya, kumulay. Variegated yan guys. So yung kumulay lang sa kanya yung pinaka-tip, 'di ba? So variegated 'yan. So yun lang guys. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-like nyo na din at i-share nyo na din. Ayan, maraming salamat sa inyong laging panonood, and see you on my next video. Bye bye!